isang makulay at makabayan na araw. I welcome you all, cultural bearers and empowered Filipinos, to the second batch of the Graduate Diploma in Cultural Education. This webinar series will develop your greater awareness, understanding, and appreciation of the culture and the arts towards the evolution of a consciousness that will improve not only your lives, but the lives of our nation and its people. Mabuhay po tayong lahat. Magandang araw sa atin lahat. Maligayang pagdating po sa ating GDCE webinar series. Matutunghayan po natin ang mga kurso ng Level 1 ng Graduate Diploma in Cultural Education dito sa Rehiyong Mimaropa. Ako nga pala si Randy Nobleza, ang tagapag-ugnay ng GDCE sa Rehiyong Mimaropa ng Marinduque State College. Meron tayong 4 na kurso sa Level 1, ang Cultural Education 200 o Pedagogy of Cultural Education, ang CoolEd 203, Language and Diversity, CoolEd 204 o Review of History and Heritage, at CoolEd 205 Philippine Arts. Tunghayan po natin ang CoolEd 200 Pedagogy of Cultural Education sa ulat ni Sir Justin Madriaga ng Level 1 GDCE Teacher Scholar. Tingnan din po natin ang CoolEd 204 Review of History and Heritage sa ulat naman ni Ma'am Rizalyn Magno. Tingnan din natin ang naging takbo ng kurso sa CoolEd 203 sa Language, Diversity and Culture sa ulat naman ni Sir John Earl Manlisis. At tingnan din natin ang CoolEd 204. Maaari natin masubaybayan ang CoolEd 205 o Philippine Arts sa pamamagitan naman ng ulat ni Sir Jeremy Laderas. Ang naging proseso natin ng paggawa ng serye ng webinar na ito ng Graduate Diploma in Cultural Education ay bawat isang kurso sa Level 1, yung CoolEd 200, CoolEd 203, CoolEd 204 at 205 ay ginawa ng mga compilation o antolohiya ng lahat ng mga output ng mga gurong mag-aaral, mga teacher scholars sa Rehiyong Mimaropa. Tsaka ginawa ng mga tampok na mga output galing po sa 34 na mga gurong mag-aaral o teacher scholar sa Rehiyong Mimaropa. So masusi pong pinili ang mga dapat itampok na mga output na ito para po maiproseso at mapakinabangan ng ating mga guro. Bagamat hindi sila mga GDC teacher scholar ay magamit pa rin nila sa kanilang mga kurso. So kahit po sa basic education at kahit po sa kolehiyo ay magagamit po sa integration ng culture-based na education ang mga ginawa sa kurso ng Level 1. So kahit po panahon ng pandemya, ng quarantine at COVID-19 ay tuloy-tuloy lang po ang ating pagsusumikap na may kumbina ang ating mga sagisag kultura sa mga leksyon, sa mga klase at sa curriculum at mga kurso sa basic education at kahit po sa higher education. So nawa po ay makatulong ang ating mga compilation ng mga kurso ng Level 1 ng GDCE na ipapaskill at i-upload po natin sa microsite natin sa MSC marinduque.edu.ph, at para po mas maintindihan at may proseso po ang mga nilalaman nito ay ginawan po natin to ng serye ng webinar sa tulong din po ng mga guro na mag-aaral at mga teacher scholar mula po sa Level 1 Batch 2 ng ating GDCE sa Mimaropa. So kung meron po kayong nais na malaman, dagdag na impormasyon o katanungan, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating tanggapan sa Marinduque State College, School of Graduate Education and Professional Studies, at sa ating pong tagapag-ugnay. Muli po, 10 ng ating
Dekana na si Dr. Joy S. Montejo ng SJEPS ay binabati ko po ang ating mga guru scholar at mga teacher na mag-aaral sa Riyong Mimaropa. So tuloy-tuloy po ang ating mga ginagawa para sa edukasyon at para sa sagisag kultura at pamana sa Riyong Mimaropa. Maraming salamat po at tangkilikin po natin ang ating sariling gawa at magamit po natin ito sa panahon ng pandemya ng quarantine. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga taga-subaybay, tagapakinig, tagapanood ng webinar series na ito. Ako ang inyong mga kasama sa umagang ito para ilahad ang mga kaganapan sa GDCE class namin last summer. Ang aking ilalahad sa umagang ito ay ang CoolEd 205 Philippine Arts. So, na-assign ako na ilahad ang part 1 o ang araw 1 hanggang araw 3 ng CoolEd 205 of Philippine Arts. Ako nga pala si Sir Jeremil M. Laderas, Teacher 1 sa SDO Marinduque. Kasalukuyan nagtuturo sa Tapuya National High School. At isa ako sa mga mapalad na GDCE Teacher Scholar Batch 2 ngayong academic year 2020-2021. Okay, so ang aming faculty is none other than Professor Vim Nadera Jr., kanya full name is Victor Emmanuel Carmelo D. Nadera. Isa siyang Professor 3 ng UP Diliman. At para sa inyong kaalaman, isa siyang award-winning poet, fictionist, playwright, and essayist. Kaya nakakatuwa na nakasama namin si Professor Nadera dahil ang dami niyang mga naibahagi sa amin at ang dami namin na-realize sa aming pagkatuto sa CoolEd 205 or Philippine Arts. So ito, sinama ko yung mensahe niya para sa amin na talagang napakamakata ng nilalaman ng kanyang mensahe. So available ito sa microsite. Makikita ito sa website ng MSc marinduque.edu.ph. So hanapin nyo lang doon yung banner ng GDCE. Then mag-scroll kayo doon, i-browse nyo at makikita nyo doon yung mga webinars namin, yung aming mga recorded Zoom meetings. Okay. So in the span of 6 days, that is from May 11, ang aming napag-usapan ay tungkol sa katutubong tula, pagsusuri ng tula at parodiya. Mayo 12, that is Tuesday, awit at korido, pananaliksik at sariling bersyon ng aming tula. Mayo 13 o Mayo 13, talambuhay namin, dagli at refleksyon. Pagsapit ng ika-14 ng Mayo, gumawa kami ng monologo, elemento ng tula at kwento. At syempre nagkaroon kami ng pagninilay sa aming mga paboritong tula. Mayo 15, gumawa kami ng short film. Gumawa rin kami ng 2 suring pelikula. At sa huling araw, ika-16 na Mayo, refleksyon, gintong aral at journal. So ngayon sa pagkakataong ito, aking ibabahagi sa inyo ang aming mga output noong mula Mayo 11 hanggang Mayo 13. At yung kasama ko naman na si Sir Roy ang maglalahad ng mga ginawa namin noong Mayo 14 hanggang Mayo 16. Mayo 11 o Lunes. So 3. Sa isang araw, meron kaming 3 gawain na kung inyong iisipin medyo madugo pero nakaya naman. Worth it kumbaga, sabi nila. Sa gawain 1, katutubong tula. So naatasan kaming sumulat ng tula tungkol sa napili ninyong bayani gamit ang isang uri ng katutubong uri ng tula. So una, tanaga. Ang tanaga ay mayroong 4 na linyang magkakatugma at sukat na 7 pantig. Jonah, 3 linyang magkakatugma na may 7 pantig rin. At dalit, 4 na linyang magkakatugma na may 8 pantig. So dito na-challenge kami, ginamit namin yung aming mga daliri sa paghahati o pagbabaybay ng mga salita para lang maisakto doon sa aming gustong kathain. Gawain 2, pagsusuri sa tula. Basahin ang tula ni Bea Alonzo tungkol o para sa ABS-CBN. Suriin ang anyo at nilalaman nito batay sa inyong alam sa malayang taludturan o di kaya spoken word. So dito pinakinggan namin at pinanood yung makabagbag damdamin na spoken word ni Bea Alonzo tungkol sa pagsasara ng ABS-CBN.
At gawain 3, isang parodiya, pumili ng isang awiting bayan at palitan ang titik para inyong gawing panggagad o parody tungkol sa COVID-19. Ito, maganda rin to kasi para kaming bata dito. So, halimbawa ng katutubang tula na Tanaga na kinatha ni Sir Vince Madriaga. May pamagat na Apoy ni Pepe. So, isipin niyo sino si Pepe? Ang ating Dr. Jose Rizal. Kanyang isinulat, Karimlan, susuungin. Habang suloy kapit din, hindi kayang salangin, apoy ni Pepe sakin. Ang ganda pakinggan. Maganda din yung konstruksyon ng Tanaga ni Sir. At may kita natin dito yung simbolismo ni Jose Rizal bilang ating kinikilalang pambansang bayani. Although wala namang batas na nagtatakda kung sino dapat ang kilalaning pambansang bayani ng Pilipinas. Jonah. So kinuha ko yung halimbawa ni Ma'am Jelly Ann Halak ng Bangbang National High School. May pamagat itong Jonah para kay Andres Bonifacio. Hirap ikay lumaki, katapangan pinili, pero naisan tabi. Maikli pero malaman. So bibilangin natin, hirap ikay lumaki. 7 pantig. Katapangan pinili, 7 pantig. Pero naisan tabi. So nakumpleto ni Ma'am yung requirement sa paggawa ng Jonah na 7 pantig, 3 linyahan. Ito. Dalit. Kinatha ito ni Sir Rico Magramo ng Romblon, San Andres National High School. Para sa kanya, ang kanyang bayani ay si Efren Peña Florida, ang bayani ng taon ng CNN noong 2009. At sa kanyang kinatha, gurong sa kalya'y nagturo, pushcart ginawang panturo, tunay na bayaning guro, sa batay dapat ituro. So, yung kanyang tugma ay nagtatapos sa RO. Sa isang requirement sa pagkata ng tula, kailangan parehas. Siyempre, kung may tugma, magkatugma yung dulong pantig ng bawat linya. So, dalit, halimbawa ng dalit. Sa dalit, 8 pantigan sa 4 na linyahan. Okay, dumako tayo sa pausuri ng tula. Hindi ko na ilagay yung kopya o CP nung tula o spoken word ni Bea Alonso. Pero available naman siya sa YouTube. Meron din siya sa Instagram niya, pinost niya, na talagang nakaagaw atensyon sa mga netizens, maging sa mga bashers, dahil nailaman ni Bea Alonso dito yung kanyang hinanakit, yung kanyang mga damdamin tungkol sa spoken word. So dito maraming na ipahayag si Bea Alonso, yung kanyang mga hinaing, kasi syempre siyang kapamilya. Hindi naman natin masasabi na ito ay pagpaparinig. Ganun na siguro tungkol sa nangyaring paghuhusga ng nasa Kongreso. Pero nailahan niya dito yung simula ng kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagsikat. Dahil alam naman natin na isa siya sa mga big stars ng Kapamilya Network. At dito, aming sinuri yung kanyang ginawang spoken word at masasabi natin na isa siyang sining sapagkat taglay nito ang iba't ibang mga katangian ng isang spoken word o ng isang tula. Halimbawa, ilagay natin dito, naglaman ito kasi ng controversial na issue. At sa panitikang Pilipino, karaniwan na laman ng mga panitikan ay mga nangyayari sa lipunan. So di sa ikalawa, madamdamin yung kanyang pagbigkas. Talagang puno o hitik ng emosyon yung kanyang ginawang spoken word. At ikatlo, syempre, marami nakarelate. Kasi karamihan, bagaman may mga network wars, ay nasubaybayan din ang Kapamilya Network mula nung sila yung mga bata pa. Okay. Sinalang-alang din ni Bea Alonso ang paggamit ng intonasyon, dynamics at inflection. Papansin natin dito sa kanyang mga pabulong na effect, mga pahina hanggang palakas na pagbigkas ng mga salita. Makikita rin natin yung paggamit niya ng mga simbolismo katulad ng roleta, ng kahon,
yung mga larawang diwa gaya ng pula, berde at bughaw na tumutukoy dun sa network dahil ito may kita sa logo ng ABS-CBN. At mahiwagang kahon na tumutukoy dun sa telebisyon na tagapagdala, tagapaghatid ng mga broadcast ng ABS-CBN. At ano pa? So makita natin dito na bagaman siguro ay maraming mga may suhestyon tungkol sa kanyang ginawang spoken word, masabi natin na natatangi ito sa mga naririnig natin sa ating paligid. Kagaya ng sikat na spoken poet na si Juan Miguel Severo na sa tingin ko siya yung naglagay o nagtakda ng batayan sa pagkatha at pagbigkas ng spoken word. Gusto ko namang bigyan din yung ginawa ni Ma'am Kate Lamak na imbes na gumawa siya ng sanaysay ng pagsusuri, dinaan niya ito sa pagkatha din ng isang tula. Meron itong 6 na taludturan. Ginamit niya yung nilalaman nung tula sa pagsusuri at ginamit din niya yung sikat na pangalan ng love team ni John Lloyd at ni Bea na Popoy at Basha para bigyan diin yung kanyang tula na may pamagat na sa likod ng entablado. So, ikatlo, dumako tayo sa parodiya. Ito yung pinalta namin ng titik ang mga sikat na awiting bayan. Halimbawa, ni Ma'am Romilyn Brual, may pamagat siya ng Sip-Sirit-Sip ng COVID-19. Alam naman natin yung tono. So kantahin ko, hindi naman ako magaling kumanta, pero tingnan natin yung tono. Sabi niya sa unang taludtod, pasilip-silip, yaring bata, nakadungaw sa bintana, may tanong sa isip niya, ano nga ba ang problema? So nakakatuwa dahil natugma namin yung tono at yung mga titik dun sa aming parodiyang ginamit. So ito naman, kung pamilyar kayo sa kantang pambata nung elementarya, Chikading, ito yung napili ko, halos sa tono ng may isang chikading, may singkit na chikading, palipad, lipad, may singkit na chikading, palipad, lipad. Nakakatuwa dahil sa span ng isang gabi, na-compose namin ito kasi kinagabihan, ipapasa kasi. Nakakatuwa na naging malikhain kami. Naging mapamaraan kami na itugma namin yung mga titik, yung mga ideya doon sa kanta. At naging kami siguro natawa sa aming mga sarili sa pagkatha ng ganitong parodiya. Ito naman, COVID Babay. Sa tono ng Ako Ay May Lobo. Saan man sa globo ay mayroon ng COVID nagmula sa China at kumalat pa. So hindi ko nasama kung sino ang nagkatha, pero nakakatuwa din dahil naglalaman ito nung sinapit ng ating bansa at yung mga kailangan gawin para matapos ang COVID. Kita niyo naman dun sa pamagat, COVID Babay. Okay. Dumako tayo sa ikalawang araw, Martes, Mayo 12. Unang gawain, sumulat ng awit tungkol sa pagiging anak at korido sa pagiging magulang. So ang awit at korido, tinuturo ito sa high school, grade 7 at grade 8. Sa grade 7 ay Ibong Adarna at sa grade 8 ay Florante at Laura. So ano pagkakaiba? Ang awit may 4 na linyang magkakatugma na may lalabindalawahing pantig. Samantala ang korido o korido may 4 na linyang magkakatugma, 8 pantig. Okay, sa gawain 2, naatakan kaming saliksikin ang talambuhay ng tungkong bato o triumvirate ng musikang Pilipino. Sila ay sina Nicanor Abelardo, Antonio Molina at Francisco Santiago. Sa ikatlong gawain, gumawa ng sariling bersyon ng Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla sa pamamagitan ng tulang dugtungan na pinamagatang Ako ang Patlang. So dito, naging malikhain din kami kasi napakahirap pagtugmain yung mga salita, yung konsepto, yung mensahe. Okay. Halimbawa ito ng awit. Ang awit ay may 12 sukat.
Ito'y pinamagatan kong binhi tungkol ito sa isang anak. Ano? Binhing mula sa iyong sinapupunan, iyong inluwalang may kagalakan. Lumaki mang dulot sa iyo'y kalungkutan, babawi nang hindi kayo mahirapan. Sa aking pagsuong sa mga daraanan, lagit-laging tanaw iyong karunungan. Sa mga hamong aking kasagupaan, sa huli sa inyo rin, masusumpungan. So pinapakita dito yung paglaki ng isang anak. Mula na siya isang sanggol pa hanggang sa kanyang paglaki. Ano? So, halimbawa pa ni Sir Arwin Jones Epa, may pamagatagabay. Buong buhay ko'y kayo'y nagsilbing gabay sa pagtahak ko sa aking landas at buhay. Nagsilbing ilaw sa madilim na paglakbay, naging direksyon at nagsilbing patnubay. Mga aral sa buhay na natutunan, pangakong babaunin sa daraanan. Umalis man sa ako sa ating tahanan, patuloy pa rin kayong papupurihan. Sunod na halimbawa, mahal kong mga magulang ni Sir Mark Christopher Roy Montemayor. Nooy musmus akong inyong inaakay, ginagabayan sa pagdala ng buhay, kaya naman sa inyo ay inaalay mga karangalan na inyong tagumpay. Ginugugol ninyo ang inyong panahon sa mga paggawa upang makaahon. Hindi alintana ang duhang natipon, maabot lang namin ang dako paroon. Salamat aking ama at aking ina. Mga sakripisyo ninyo'y walang kapara. Turot sa way nyo'y maaalala, hindi malilimot hanggang sa pagtanda. Talagang madamdamin, inspirado kami nito nung kami ay nagkumatha ng ganitong mga halimbawa. Ano? Ito naman, awit mula sa anak para kay inay at itay. Tuwa ang nararamdaman ni ama't ina sa aking pagsilang ako inaruga. Sa aking binigay ang pagkalinga na lagi kong dala sa tuwi-tuwi na. Di tumitigil sa paghahanap buhay. Magandang bukas sa aking ibinigay. Ang pangako ko, aking inay at itay, bagong buhay ko sa inyo'y iaalay. Ito naman, pinalanggang malam. So ito ay kinatha ni Sir Rico G. Magramo. Sa Tagalog, pinakamamahal kong magulang. Kung di ako nagkakamali, ito ay Romblumanon, yung pamagat. Pinalanggang malam. Taong hindi ka iiwan, dilim mo'y iilawan. Sa kanilang mga isipan, ikay laging number one. Maganda pa, maikli pero malaman. So, ikaw, lahat na yung sakripisyo, talagang tunay na todo. Dapat kang pasalamatan, ako hindi mo iniwan. Nakakatuwa dahil inspirado kasi tungkol sa aming mga sarili, yung aming kinatha. At hindi lang yon ang nahasa, pati yung aming mga graphics. Nakakatuwa na naging mapamaraan ang lahat sa pagkatha o sa paggawa ng mga graphics. Ang sarap sa mata, may mga gumamit ng PowerPoint, yung iba nag-Adobe Photoshop, yung iba gumamit ng Canva. Nakakatuwa. Okay, sa gawain dalawa, inatasan kaming gumawa ng pananaliksik tungkol sa tatlong tungkong bato o triumvirate na musikang Pilipino. Dito ay sina Nicanor Abelardo, Antonio Molina at Francisco Santiago. Pinag-isa na lamang dito sa paglalahad dito sa PowerPoint, pinag-isa ko na lamang yung pananaliksik sapagkat halos pare-parehas naman ang nahanap naming mga magkakaklase rito. Unahin natin si Nicanor Abelardo. Kilala natin siya bilang ama ng Pilipinong sonata. Samantalang si Antonio Molina, Claude Debussy ng Pilipinas. Si Claude Debussy ay kilalang classic composer noong classical era sa Europe. And then si Francisco Santiago, siya yung ama ng kundiman. May kanya-kanya din silang espesyalisasyon. Si Abelardo sa mga awit, si Molina sa impresionistang musika, at Santiago, kundiman at piano concerto. So makikita ninyo, kulang pa itong talahan na yan para sa kanilang mga buhay at mga likha at komposisyon. So available din ang kanilang mga impormasyon sa kahit anong apok-sapot o website sa internet. At nakikita nyo doon, meron sa Wikipedia, meron sa page ng NCCA. Hanapin nyo lang, basahin, talaga mamamangha kayo sa kanilang buhay at sa kanilang mga komposisyon.
Halimbawa, basahin ko dito yung kanilang mga komposisyon. Si Nicanor Abelardo, kilala siya sa awit na UP Beloved. Siya ang compose o sumulat ng awiting ito noong 1917. Mucha ng Pasig, siya rin ang isang kundiman ito na siya rin ang nag-compose noong 1926. Samantalang si Antonio Molina, kilala siya sa mga chamber at vocal music. Hating gabi. Pag sinabing chamber music, yung mga hati-hati. Sa music kasi may mga compositions na hati-hati, may mga by parts. Yun yung tinatawag na chamber music. At vocal music, na halimbawa, Larawan Itong Pilipinas, Amihan at Awit ni Maria Clara. Si Francisco Santiago, kilala siya sa napakaraming kundiman. Katulad ng Anak Dalita, Sakaliman, Hibik ng Pilipinas, at marami pang iba. So kilala rin siya sa mga pampaskong awitin gaya ng Sumilang na ang Manunubos na kanyang isinulat noong 1932. Okay. Ito yung tula na pinalitan namin yung titik na Ako ang Daigdig ni Alejandro Abadilla o ni Aga, na kilala na ehemplo sa panitikan pagdating sa asignaturang Pilipino sa high school. Napakaraming niyang mga isinulat. Isa na dito nga yung Ako ang Daigdig. Yung parang paulit-ulit na wala tayong maintindihan pero napakalalim pala ng ibig sabihin. At ilan sa mga kinukuhang halimbawa dito ay yung gawa ni Ma'am Kate Lamak na may pamagat na Ako ang Tinta. Ako ang tinta, ako ang pluma. Ako ang tinta, ang pluma. Ang tinta ng pluma, ang pluma ng tinta. Kung ating susuriin pa ulit-ulit parang wala tayong maintindihan. Pero sa loob noong kanyang tula, ito ay masasabi natin na tungkol sa buhay ng isang manunulat o tagakatha. Ito naman, sunod. Ako ang ilaw. Ako ang ilaw, ako ang tanglaw. Ako ang ilaw at ang tanglaw. Ang ilaw ng kamalayan, ang ilaw ng karunungan. Ako ang walang sawang para sa iyo. Ang walang hanggang gabay mo, ang tanglaw na ilaw. Siguro ito, hindi ko na babasahin kasi napakahaba. May 4 na taludtod. Siguro tungkol dito sa paggabay o pagtahak ng landas sa buhay ng isang tao. Okay, dumako naman tayo sa ikatlong halimbawa na Ako ang Musika ni Sir John ng Romblon, si Sir John Bolivar, ng Look National High School. Ako ang musika, ako ang buhay. Ako ang musika, ang buhay. Ako ang musika ng buhay, ang buhay ng musika. Ako, ang nag-iisang ako, ang pinagpalang ako, ang buhay ng musika. Siguro, dahil si Sir ay music teacher sa Look National High School, mas napagyaman niya yung pagpapalititik ng tula, kumuha siya ng inspirasyon sa musika dahil isa nga siyang guro sa MAPE. So nakakatuwa na challenge kami sapagkat hindi madaling magpalit ng titik ng tula sapagkat mayroon itong ugnayan dapat yung mga pipiliin ng mga salita, may mga ugnayan doon sa susunod pang mga linya ng tula. Yung ginawa ni Sir ay 4 din na mga saknong. Okay? Tumako tayo sa ikatlong araw. Mayo 13, Miyerkules. Gawain 1, talambuhay. Hanapin ninyo online ang headline ng isang periodiko o dyaryong lumabas noong araw na ipinanganak kayo. Pumili kayo ng isang bagay noong araw ng pagsilang mo na may kaugnayan pa rin sa inyong buhay ngayon. Nagkatotoo ba? Sumulat ng inyong talambuhay ngayon ayon sa nangyari noon. So mapanghamon din itong gawain na ito. Talaga nag-isip kami, naghanap kami, nagkalkal kami sa internet. Ano ba nangyari nung araw na kami pinanganak? Gawain 2, dagli. Ito, makaka-challenge din ito. Nakakatuwa. Gamit ang 19 na salita, sumulat ng isang dagli tungkol sa buhay ng isang taga-probinsya o rehiyon ng Mimaropa ngayong pista ng peste o yung COVID-19, yung pandemya. Gawain 3, refleksyon. Ngayong pista ng Mahal na Birhen ng Fatima, isalaysay ninyo ang kwento kina Lucia, Francisco at Jacinta. Ano sa tingin mo ang papel nila sa buhay mo? Kung wala,
bakit. So, dumako tayo sa mga gawain. So, kumuha ako ng 3 halimbawa para sa talabuhay. Dito rin naging masining at maharaya ang naging output. Maharaya kasi napaka-imaginative ng mga kaklase ko dito. Iba't ibang mga platforms din ang kanilang ginamit para mailahad yung kanilang talabuhay. Halimbawa, Sir Vince Madriaga, gumawa siya ng infographics tungkol sa kanyang buhay, pasilip. Gumamit siya ng mga icons dito na talaga namang napaka-presentable sa mga magbabasa. Si Sir Joseph Lozanta naman ng Ipilasan High School, gumamit siya ng talahan na yan para isalansan yung mga impormasyon tungkol sa kanyang buhay. At meron dito na parang infographics din ang style tungkol naman sa paghahati-hati ng mga buhay, talambuhay at pasilip sa aking buhay. Okay? Gawa ko pala yon. So dito, nakakatuwa na may mga mahalaga palang nangyari nung kami ay ipinanganak. Halimbawa, merong mga pumunta sa buwan nung kapanganakan nila, meron namang lumubog na barko, merong malakas na bagyo, at sa mga nangyaring yun, naisulat namin yung aming talambuhay batay sa aming pananaw. Ano yung naging dulot nito habang kami lumalaki, habang kami ay nagkakaroon ng kaabalahan sa buhay? Nagre-reflect ba ito sa aming mga personalidad? Nakakatuwa na yung iba ginamit yung mga horoscope nila, yung mga kaswertihan nila sa buhay. Iniugnay namin iyon sa mga pangyayari noon nung kami pinanganak, at nakakatuwa na may mga ganun palang bahagi ng aming asignatura na Kuled 205 na hindi lang basta ikaw susulat, kailangan ay maging malawak ang iyong imahinasyon, maging malawak ang iyong pananaw o perspektiba para maging maayos at kapanapanabik yung magiging output. Okay. Ito naman, ang aking talambuhay. Ito ay ginawa ni Ma'am Joanne Kahilig mula sa Aragao National High School sa Mugpog. So, maikli lamang yung kanyang ginawa sapagkat, sabi niya dito, naging mabilog ang buwan o bilog ang buwan ng kanyang kapanganakan nung siya iniluwal. Bilog daw ang buwan. May lunar eclipse. So, inuugnay niya ito sa kanyang buhay. Ito naman, si Ma'am Jingjing Mendoza ng Marinduque National High School, na kilala rin sa tawag na Tadjing. Isulat niya rin dito yung nangyari sa kanyang buhay nung siya ipinanganak. At sabi niya dito, new moon naman nung siya ipinanganak. Kung si Ma'am Joanne ay lunar eclipse, siya naman, si Ma'am Tadjing ay pinanganak, ay mayroong new moon o bagong buwan. Siya ay kabilang sa zodiac sign na Libra. So, inaugnay niya yung personalidad ng isang Libra sa kanyang sarili. At sabi niya dito, siya ay naging mabuting at pagmahal na asawa, naging maramdamin. Ang nais nila ay laging malambing at inaamo ang minamahal. Ganun pala ang mga Libra, mapagmahal. Ako kasi ako'y Taurus, hindi ko alam ang katanghayan ng Taurus kasi hindi naman ako masyadong palabasan ng mga horoscope na yan. Okay. Ikalawang gawain para sa Miyerkules, dagli. Okay, ang dagli ay isang napakaikling kwento. Naalala ko nung tinuro ko to sa Filipino 8, pinagkatha ko sila ng dagli na napakaikli lamang. Actually sa Filipino 8, ang batayan ay standard sa paggawa hindi lalagpas ng 30 o 50 mga salita. Yun yung dagli. Pero ang mapanghamon dito sa aming ginawa, 19. So tinawag ito ni Sir Vin Madera na COVID dagli. Sa salita ba, dagli mabilis. Okay. May ilan ditong mga halimbawa. Okay, basahin natin yung dagli number 3, frontliners. Matagal pa po ba? Tanong ng motorista. Saglit na lang, tugon ng parak. Ngunit kanina pa sila sa kalsada. So, sino makapag-imagine na
within 19 words, sa pamamagitan ng 19 salita, makakabuo kayo ng isang napakaikling at kompletong kwento. Okay? Ano pa? Dagli number 4, Quarantino. Naiwan sa bahay si Papa, si Bunso at si Kuya. Nasaan kaya si Mama? Naroon sa ospital, naka-duty pa. Nakakatuwa na nakabuo kami ng dagli sa loob lamang ng 19 na mga salita. Nakakatuwa. I-try nyo gumawa. Mapaparami kayo ng gawa. Yun yung nangyari sa amin. Sabi, isa lang, pero naparami ang aming mga gawa. Okay. Ito, kay Ma'am Lamak. Parni na baya. So dito, naging malaya si Ma'am Lamak na i-express yung pagka-Marinducanon. Paggamit ng mga salitang Marinducanon. Parni na baya. So sa Tagalog, ibig sabihin nun, halika dito o punta ka na dito. Dagli sa buhay probinsya. Sabi niya, madali nga ni sapagkat sanay kami sa hirap. May talim kami at may dagat na pwedeng pagkunan ng sariwang isda. So inspirado si Ma'am kasi siya ay malapit sa tabing dagat. Marami ito yung kanilang buhay, umaasa sa biyaya ng pananim at sa biyaya ng karagatan. So kaya sabi nga nila, masayang mabuhay sa probinsya. Kasi malawak ang mga kalupaan, pwede kang magtanim, malawak ang karagatan, pwede kang manghuli. Parni na baya. Ito naman, si Mayor Trina. Okay, mako tayo sa gawa ni Sir Rico Magramo again. May pabagat na Mayor Trina. Para sa inyong kaalaman, si Mayor Trina ay isang mayor sa isang bayan sa Romblon at sa mga People's Choice noong nagkaroon ng tawag dito list ng mga mayor na effective and efficient ang leadership nung nagsimula yung COVID-19. Hanggang ngayon naman. At isa si Mayor Trina sa mga kinikilala na isa sa mga galing na mayor pagdating sa pagbababa ng directives and guidelines sa kanilang nasasakupan. So sabi ni Sir Rico, pagod, puyat, di alintana sapagkat serbisyo ang iyong inuuna. Tunay ngang kahanga-hangang paglilingkod sa bayan. Ikaw nga'y magandang mayora. So, nais iparating dito ni Sir Rico Magramo na hindi lang, bakit niya naman maganda si Mayora, but of course, yung kanyang paglilingkod at pangunguna sa kanyang bayan ay maituring din na isang magandang ehemplo para sa iba pang mga pinuno at leader ng mga bayan. Okay. Next. Ito. Mahirap talagang ipilit sa mga tao ang social distancing. Dahil kahit aso'y lumalaboy, lalo na kapag wala ng makain. So, nais iparating nung kumasa dito na yung epekto ng social distancing sa mga tao, kumbaga sa ating ngayon sa Pilipinas ay imposible sapagkat karamihan ng galaw natin sa lipunan sa komunidad ay talagang magkakalapit, talagang magkakadaupang palad ang lahat dahil wala naman trabaho na layo-layo, lahat ay lapit-lapit. Kaya mahirap, lalo na kung maghahanap tayo ng makakain lalo na sa ating mga trabaho. Okay, ito pag-alaala ni mabasa. Pag-alaala ni Pinsan. Sinulat ni John Earl Manlisis. Kamusta na kaya yung mga pinsan ko sa Kalye, Maynila? May nakakain pa kaya sila? Tanong ng asong taga-probinsya. So makikita natin dito, ang ginamit na subject ni Sir ay isang aso na inaalala yung kanyang mga kapwa-aso sa Maynila. So makikita kasi natin na mahirap ang kondisyon ngayon, ang kalagayan sa Maynila kaysa sa probinsya. Katulad dito sa amin sa Marinduque na medyo malaya at medyo hindi ganoon kahigpit ang patakaran. Kasi although may mga cases dito, ay in-observe pa rin naman yung mga protocols na binababa ng ating gobyerno. At balikan natin yung kay Sir na sinulat na Dagli. Kasi may kita mo sa Marinduque, kahit mga pakalakat yung aso, matataba yung mga aso dito. Kasi kahit saan sila pumunta, may nakakain sila. Yung mga aso kaya sa Maynila, na yung tao nga, hirap na rin sa pagkain, paano pa kaya sila? Kaya napakagandang halimbawa yung sinulat ni Sir
na kasi ang kanyang sabi dito, mga pinsang aso sa Maynila. Kamusta na kaya yung mga hayop doon, yung mga aso, yung mga pag-alagala, mga pusa. Kasi iisipin natin nga, kung yung tao hirap na hirap doon sa Kamaynilaan sa paghahanap ng trabaho at makain, paano pa kaya yung kanilang mga alaga? Okay. Reflection. Sa reflection, pinapanood sa amin ni Sir Vim ang pelikula tungkol sa Birhen ng Fatima. May available sa YouTube. Marami na rin yung adaptations, movie adaptations itong pelikula na ito. Natasal kaming panoorin ito at suriin, magkaroon kami ng pagninilay o reflection doon sa amin na panood. Well, honestly, hindi kasi ako Katoliko, pero pinanood ko pa rin. Siyempre, para magkaroon ng malalim na pagninilay, malalim na pagsusuri, ano ba yung dulot ng pelikula sa akin? So, unahin muna natin yung mga isulat nila. Konting background lang, So, ang Fatima ay isang lugar, isang village sa Portugal, kung saan dito nagpakita ang Birheng Maria sa tatlong bata na si Lucia, Francisco, at si Jacinta. So, ito ay naging kumalat itong balitang ito, naging kontrobersya, naging tuon ng pagtatalo, naging tuon ng diskusyon ng iba't iba. Maging sa loob ng simbahan ay pinag-usapan rin ang himalang ito at malaki ang naging impact nito sa mga tao. So, unahin natin yung unang halimbawa. Sabi dito, malaki ang epekto sa kanyang pagiging relihiyoso, sa pagiging isang mananampalataya ng paniniwalang Kristyanismo, particularly ang Katolisismo. At nagkaroon siya ng positibong pananaw sa buhay na tumulong sa kanya para magtagumpay. Kasi tayong mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging mga relihiyoso at relihiyosa. No matter what, kung anong ating relihiyong kinabibilangan. Sabi nga nila, ang Pilipinas ang the only Christian nation in Asia, although ang East Timor ay isa ring Christian nation sa bahagi ng Indonesia. Sabi pa niya, hindi ko man kilala ang tatlong bata, malaking papel naman ang kanilang ginampanan sa kanyang buhay. Bilang isang mananampalataya, ang pagdarasal at pagrorosaryo ang naging daan niya na siya nag-aaral pa. At hanggang ngayon, nadala pa rin niya sa kanyang pagtuturo. Mahal talagang impact kasi doon sa aming pinanood, naging ehemplo ang tatlong bata sa isang matatag na pananampalataya. At alam naman natin na maaaring ginamit ang tatlong bata para ipamulat sa mga nakakatanda ang pananampalataya para patatagin at palaganapin at pagyamanin yung kinagisnang pananampalataya. Okay, doon ako naman sa isang halimbawa. Isa daw itong kontrobersyal na balitang gumimbay sa buong mundo kasi nga sino mag-aakala na sa mga bata magpapakita ang Birheng Maria, sunod-sunod na nagkaroon ng usapin noong Marso 30, 1917. Merong konting background ditong ibinigay ang nagsulat. At sabi niya sa kanyang personal pananaw, hindi siya naniniwala sa ganitong bagay. Dahil hindi daw siya kasama sa paniniwalang Romano-Katoliko. Ngunit nakita niya na ito ay isang mahalagang halimbawa para tularan ang debosyon sa pananampalatayang kinabibilangan. Kasi mahalaga ang pananampalataya at bahagi ito ng ating buhay bilang mga Pilipino. Konting kibot, konting galaw ay nandun ang ating pananampalataya. Ekspresyon na natin na ang pagtawag sa ating Diyos. Sabi pa niya dito, hindi sila natinag bagkus ay mas lalo nilang pinalakas ang kanilang pananalig katulad ng mga lingkod ng Diyos. So inhalintulad pa niya yung tatlong bata kina Daniel, Mesak, Shadrach at Abednego, Pedro at Pablo ng Biblia. So nakakatuwa na nagkaroon ng paralelismo sa pagitan ni Lucia, Francisco at Jacinta at sa mga sinabing karakter o tauhan ng Biblia. Tulad sa kanila, panatilihin natin ang ating pananampalataya sa anumang pagkakataon, sa kahirapan man
o sa kagipitan. Tularan natin ang binigay na halimbawa ng mga lingkod na ito ng Diyos sa araw-araw na pakikibaka natin sa buhay dahil ito ang aking nais gawin. So, sana manatiling buhay yung pangyayari o kaganapang ito sa kasaysayan. Hindi lamang ng kasaysayan ng Simbahang Katolika, ito'y bahagi ng kasaysayan ng mundo sapagkat maraming naipakita ang himalang ito. Kabilang dito yung digmaang pandaigdig, yung mga taggutom, ang sakuna nararanasan natin sa kasulukuyan. Okay. So doon lamang nagtatapos yung unang bahagi ng Cooled 205 Philippine Arts. So maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig sa unang bahagi. Kung gusto nyong makita at mapanood yung mga nauna naming klase sa GDCE sa Cooled 205, feel free to browse mscmarinduque.edu.ph. Hanapin niyo yung banner ng GDCE doon. Makikita niyo doon yung mga clips, yung mga screenshots and clip shots ng aming pag-aaral last summer. So maraming salamat muli sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa unang bahagi ng ating talakayan sa umagang ito at ibibigay ko sa inyo ang sunod nating tagapagsalita. Walang iba ang magpapaliwanag at maglalahad ng ikalawang bahagi ng Cooled 205. Walang iba, Sir Mark Christopher Roy Montemayor ng Buena Vista Elementary School. Ayun, so magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po si Mark Christopher Roy P. Montemayor, guro sa Kaigangan Elementary School at isa sa mga GDCE Teacher Scholars. Kanina nga po ay binahagi sa inyo ni Sir Jera ang unang bahagi ng Cooled 205 Philippine Arts. At ngayon naman po, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay ang ikalawang bahagi po ng aming naging Cooled 205 Philippine Arts sa pagtuturo po at pagsubaybay ni Dr. Vim Nadera. Makikita ninyo po sa slideshow na naka-flash po ngayon ay ang amin pong mga naging gawain nung May 14, yan po ay araw ng Huwebes. Sa bawat araw po namin sa Cooled 205, meron po kaming tigtatatlong gawain na tinatapos sa buong maghapon. At para sa araw na ito, noong May 14, ang amin pong mga ginawa ay tungkol sa monologo, elemento ng dula at kwento, at paboritong dula. Sa ilalim ng unang gawain, patungkol sa monologo, ang instructions po sa amin ay sino ang napili mong bayani, isipin ang isang bagay na kaugnay sa kanya, sumulat ng monologong gamit ang 1,000 salita tungkol sa kanya habang kinakausap ang bagay na parang tao. So yun po yung naging instruction o panuto para sa amin na sa pagpili namin ng bayani, yun yung gagawan po namin ng monologo. At iisip kami ng isang bagay na may kaugnayan sa bayaning ito at gagawa kami ng monologo na waring kinakausap yung bagay na yun. Para naman po sa ikalawang gawain na may kinalaman sa elemento ng dula at kwento, ang panuto po o sinunod naming instruction sa gawain ito ay itala ang mga mahalagang elemento ng dula at kwento. So sa gawain pong ito ay nagkaroon po kami ng pagsasaliksik patungkol sa mga mahalagang elemento ng dula at kwento. At mamaya lamang po ay magpapakita kami ng ilang mga halimbawa ng mga outputs namin sa mga gawaing nabanggit. At para naman po sa ikatlong bahagi, paboritong dula, bakit mo sinusubaybayan sa radyo o telebisyon o Netflix ang paborito mong dula? Magbigay ng 10 dahilan, ipaliwanag isa-isa ang pakinabang mo dito. At ngayon nga po ay naka-flash ang ilan sa mga outputs namin sa gawain 1. Yan po ay tungkol sa monologo. Isa po sa mga GDCE Teacher Scholars ay sumulat nitong monologo na ito na may pamagat na tanong lang, may napapala ka ba? Ayan. Ang sumulat po niyan ay si Ma'am Kate Resurrection Lamak. Magbigay lang po ako ng ilang detalye tungkol po dito sa monologong kanyang isinulat. Ikaw, bakit mas pinipili mong magpakalat-kalat sa daan? Bakit mas pinipili mong
mabasa sa ulan? Bakit mo inilalagay ang buhay mo sa panganib? Bakit mo mas pinipiling iwan ang pamilya mo sa gitna ng malalang COVID? Ayan. At ito pong kanyang sinulat na monologo ay ito po'y kapanahunan, ito po yung mga panahon talaga na mahigpit po dito sa aming probinsya, sa aming lalawigan yung sa lockdown po or nung quarantine. At isa pa pong halimbawa ng isinulat ng akin pong mga kasamahan na monologo ay may pamagat na si Doktora Pedel Mundo at ang kanyang incubator. Ang sumulat po nito ay si Ma'am Ria Jimenez Galioniga. Magbigay lamang po ako ng ilang bahagi ng kanyang sinulat. Bakit tila pagod na pagod ka ngayong araw? At mukhang naiiyak ka na. Kinuha na ba sa iyo ang sanggol na isinilid sa iyong lalagyan? Ay, oo nga pala. Ito ang saktong araw ng pagkuha ng sanggol na inilagay sa iyong sisidlan noong makalipas na 2 buwan. So kagaya nga po ng nabanggit kanina sa instruction para sa gawain pong ito, ay doon po sa napiling bayani, pipili ng isang bagay na may kaugnayan dun sa bayani na ito at gagawan po ng monologo na waring kinakausap. At dito po sa mga akda na binigay ko po sa inyo ay kitang-kita po na nasunod po yung instructions para sa gawain ito. So dito po sa ikalawang halimbawa na ang kanyang napili ay si Dr. Pedel Mundo, ay ang kanya pong bagay na kinausap dun sa monologo ay yung incubator po. Sumunod po na halimbawa ay may pamagat na buhay ng bayani. Sabi rito, sino ang bayani? Kilala mo ba kung sino ang tunay na bayani? Siya ba yung handang isugal ang sariling buhay para sa nakararami? O siya ba yung isasakripisyo ang lahat ng mayroon siya para magkaroon lang ang iba? Marahil marami ang hindi masyadong nakakakilala sa akin, lalo na sa mga kabataan ngayon. Ako yung laging nakikita ang mukha sa 10 pisong barya na dati ay 10 pisong papel na issue ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngunit ano pa nga ba ang nalalaman mo tungkol sa akin maliban sa tinaguriang utak ng Rebolusyong Pilipino? Yan po. At isa pa pong halimbawa ng naisulat or output namin po para sa gawain ito, ang kanyang napiling gawain ay bayani po pala ay si Dr. Jose Rizal. Ano at tila ba nababanaagan ka sa akin? Tanong ni Rizal sa kanyang lampara. Katuwang sa tuwi-tuwi lalo aklat at pagsusulat ay kaagapay niya. Ang lampara na lagi niyang kapiling araw at gabi, naging sandata ang dulo ng kanyang pluma upang lumaban sa mga mananakop ng ating bansa, na hindi alintana ang sariling buhay na pwedeng mawala. O aking lampara, ako ay huwag mong iiwan o susukuan man lang. Tayo ang magkaniig sa gabi man o mapaaraw. Ang araw ay gabi at ang gabi ay ginagawang araw upang magamit ka, o aking lampara. At napansin nyo naman po na ang kanyang napiling gamit or bagay na may kaugnayan kay Dr. Jose Rizal ay yung lampara. Para naman po sa ikalawang gawain namin noong May 14 ay tungkol naman po ito sa mga elemento ng dula at kwento. At ilan nga po sa mga impormasyon na nasa liksik namin sa aming klase ay ang mga sumusunod. Halimbawa po, elemento ng maikling kwento ay isa po riyan ay ang tungkol sa tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Mga nagsisiganap sa kwento, ayan, tauhang bilog, nagbabago ang katauhan sa buong akda. At meron din namang tauhang lapad, di nagbabago ang katauhan sa akda. So isa po yan sa mga nasa liksik ng aming klase. At kung mapapansin nyo rin po ay yung mga outputs po namin na hindi lamang basta nasa paraang naka-narrative style ng writing, kundi yung iba po sa amin ginagawan pa ito ng graphics.
Meron din pong elemento ng maikling kwento na ito po'y tumutukoy sa banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Mayroong 5 bahagi ang banghay. Una, nariyan po ang panimula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Isa pa pong elemento sa maikling kwento ay ang suliranin. Ito ay tumutukoy sa problemang ikinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Ang sumunod namang elemento ng maikling kwento ay ang paksang diwa. Ito ang pinakakaluluwa ng kwento. Isa pa pong elemento ng maikling kwento, isa pa pong elemento ng maikling kwento ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Saklaw nito ang panahon, oras, at pook o lugar ng pinangyarihan ng kwento. Isa rin po sa mga elemento ay ang kaisipan at isa pa rin po ay ang tunggalian. Saan tumutukoy ang kaisipan? Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Tumutukoy rin ito sa gintong aral na hatid ng kwento. Samantala ang tunggalian naman po ay tumutukoy sa maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Ayan. So sa slide po na naka-flash ngayon ay ilan pa po sa mga nakalap na impormasyon ng aming pong klase patungkol sa mga elemento ng dula at kwento. So nabanggit po dyan yung tungkol sa banghay, aktor, dialogo, teatro, direktor, manonood, tema, eksena. At kung mapapansin nyo nga po sa aming mga outputs, may mga detalye na may mga karagdagang detalye, depende po sa referensya na ginamit ng aming pong mga kasamahan. Halimbawa po dito sa slide po na ito, nadagdag yung sa ating pong mga elemento, yung tungkol sa direktor, teatro, at saka nakasama na rin po dito yung patungkol sa mga manonood o sa Ingles ay ang inyo pong audience. At para naman po sa ikatlong gawain namin noong ika-14 ng Mayo, taong kasalukuyan, ito po ay patungkol sa pagpili ng pinakapaborito nyong dula na mapapanood. Maaaring sa telebisyon, maririnig sa radyo, o kaya ay sa Netflix. At ipapaliwanag ang dahilan kung bakit yung paboritong dula yung nabanggit na o napiling paboritong palabas o dula sa telebisyon. Sabi dito nung aming kasamahan, ang napili kong palabas para sa gawain ito ay ang Korean novela na Crash Landing on You ng Netflix. O eksakto po, lately ko lang din po ito napanood at tunay nga namang maganda. Itong palabas na ito ay talagang sinubaybayan ko sa Netflix. Yung tipong kahit na ang dami kong dapat gawin, sinisigurado ko na bago ako umuwi ng bahay ay na-download ko na ito sa phone ko para mapanood ko bago matulog. Ayan, so sobrang manghang-mangha talaga siya dito sa kanyang paboritong dula na ang pamagat ay Crash Landing on You. Para po sa mga hindi nakakabatid ko ano si Crash Landing on You, ito po ay isang K-drama na available po at mapapanood ninyo sa Netflix. Isa-isahin po natin ang kanyang mga kadahilanan kung bakit niya nagustuhan o bakit niya paborito itong dula na ito. Una, nakakaalis ng pagod. Ang pagiging guro ay sadyang napakahirap na propesyon. Hindi lang ito mahirap mentally, mahirap din ito emotionally at lalong-lalo na physically. Lalo na sa akin na may karamdaman sa puso at napakabilis mapagod at hingalin. Tuwing uuwi ako mula sa paaralan, nakakalimutan ko ang pagod ko kapag naiisip ko na makakapanood ako ng Crash Landing on You. Hindi ako mahilig sa Korean novela. Parang pangalawa pa lang itong Crash Landing sa pinagpuyatan ko. Ang una ay Hotel de Luna. Pero may kakaiba sa palabas na ito. Para kang nabubudol. Hindi ka makabitaw. At kahit maging man po ako nung napanood ko itong Crash Landing on You ay maganda po talaga siya in the sense na hindi lamang siya
sa entertainment, kundi maging man po yung culture nila at yung social status nila sa Korea, lalo na ng relasyon ng North Korea with the South Korea ay na-highlight din po sa palabas na ito. Ikalawa niyang dahilan, hindi karaniwan ang kwento. Papaano niya po nasabi na hindi karaniwan ang kwento nitong Crash Landing on You? Nasanay ako sa mga palabas ng ABS-CBN na maayos na teleserye. Well, para sa akin, kumpara sa mga teleserye ng GMA, mas maayos naman ang teleserye ng ABS-CBN. Ang uli sa napanood ko na teleserye nila na sinubaybayan ko din ay ang The Killer Bride ni Maha Salvador. Pag sinabi mong teleserye ng ABS, maiisip mo agad na ito ay di kalibre. Noong nagsisimula ko palang panoorin ang Crash Landing, medyo nakakainip yung mga unang eksena. Mahilig kasi ako sa mga light na palabas lang, yung pakilig-kilig lang. Pero noong natapos ko na ang palabas, talagang napahanga ako kasi hindi karaniwan ang kanilang kwento. At yun ang isa sa kinahangaan ko sa mga Koreano, ang galing nila mag-isip ng mga kwento. At nakikita ko po dito sa paliwanag niya, marahil isa sa mga gusto niyang ipabatid na hindi karaniwan yung kwento ay dahil nga po ito ay may pinapakita pang ibang mga tema maliban dun sa tema ng pag-iibigan nung atin pong mga bida dito sa palabas na to, kundi nababanggit din dito yung other aspects ng buhay. Halimbawa po yung sa political na usapin. Yan, nabanggit po yan at makikita at mapapanood ninyo sa Crash Landing on You. Ikatlo, nasa uso ang mga hirit ng mga bida. Ayan, totoo naman. Isa po yan sa mahalagang elemento na tinitingnan ng mga manonood sa kanilang panunood sa mga dula at hindi lamang po sa panunood kundi pakikinig din po sa mga dula sa radyo. Ika-apat niyang dahilan, gwapo ang bidang lalaki na si Captain Ri. Ayan, at kinonsider niya rin po yung karakter, yung mga tauhan. Yan nga po ay isa sa mga elemento ng tula at mga maikling kwento na may malaking factor kung bakit natin nagiging paborito or nagugustuhan ang isang dula o kwento. At ang iba pa po niyang mga kadahilanan, makaka-relate ka sa pagkakaibigan ng mga bida. Naintriga ako kung totoong ganun talaga ang eksena sa North Korea. Ayan, may ganun din po siyang dahilan kung bakit niya paborito ito, kung ano ba talaga yung sitwasyon sa North Korea, ganun ba talaga sa pinalabas nila sa Crash Landing on You, o yun ay may ibang ibang version na po siya ng totoong sitwasyon doon. Ikapito, nakaka-relate ako sa mga katauhan ni Seri na rejected ng family. Yan, yung mga sitwasyon sa pamilya nila, nakaka-relate siya. Ikawalo, maganda ang mga tanawin. Totoo po, at naipakita talaga nila yan dyan sa palabas na yan ng na Crash Landing on You, yung mga iba't ibang tourist attractions sa South Korea, sa North Korea din, and sa Switzerland. Ninth po na reason niya, grabe ang emosyon at twist ng kwento. Ika-10, hindi predictable ang ending. Yan. Totoo po yan kasi may mga palabas, may mga kwento na sa simula pa lang parang alam mo na yung mga mangyayari, pero isa po sa nakakadagdag ng kagandahan nga ng isang maikling kwento or ng dula ay yung hindi mo ine-expect yung mangyayari or yung magiging katapusan ng kwento. Parang yung din po sa ibang mga materials na pinapanood po sa amin ni Dr. Beam na ang dami pong twist na hindi ko na-expect na ganun pala yung magiging ending nun. Halimbawa po yung Barber's Tale. Titingnan po natin, mukhang yan ay matatalakay po natin sa mga susunod na gawain. At nabanggit niya rin po dito na isa sa kanyang mga paboritong dula ay ito pong Ang Huling El Bimbo. Kung inyo pong matatandaan ito pong Huling El Bimbo, the musical ay in-stream po nila nung panahon po ng lockdown. At yan po in-stream nila for a cause, para makapangalap ng funds at para po makapag-extend ng mga financial support sa mga naapektuhan ng
pandemic. Sabi niya dito, bakit niya po paborito itong dula na Ang Huling El Bimbo. Ipinakita rito ang obra musika ng Eraserheads. Di man ako ganoon ka-fan ng banda, ngunit ang mga awitin at musika nila ay lubos na tumatak sa aking muwang. Ayan. Meron, na-mention niya rin po yung galimgim o nostalgia. Ba, may ganun din po. Iyan ang dahilan ng aking pagtunghay sa dula. Kay sarap balikan ng mga kaganapan noon. Kumbaga, ang musikang ginamit sa dula ay tila kwento at salaysay ng aking pagkabata hanggang sa paglaki. Naalala ko ang mga tipo ng pananamit, estilo ng forma at maging ang mga karanasan sa paglalaro sa tuwing pinakikinggan ko ang musika at ganap ng tula. Tila nakikita ko ang aking sarili sa tanghalan. Ayan po. At ngayon naman po ay dumako tayo sa noong May 15. Yan po ay araw ng Biyernes. Ito po ay ikalimang araw na namin sa CoolEd 205 Philippine Arts sa ilalim po sa pagtuturo po ni Dr. Vim Nadera. Ang mga gawain na nakapaloob po sa araw na yan ay una, short film. Ikalawang gawain, suring pelikula. At ikatlong gawain ay isa pa pong suring pelikula. Para sa unang gawain o short film, ang instruction po sa amin ay gumawa ng short MTV o film na patungkol sa trahedya o comedy o musikal tungkol sa anumang halaman o hayop. Pwede ang asawa o kahit sinong hayop sa ganda o tungkol sa sarili bilang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. So para po pasimplehin natin yung ginawa namin dito, gumawa po kami ng short film na may haba na 15 to 30 minutes. At yan nga po ay patungkol sa flora at fauna. Pwede pong literal na pagpapakahulugan, pwede rin din pong yung hindi literal or figuratively. Ikalawang gawain, paano kaya nating masasabing pinakamahusay na pelikula sa Asia ang Himala? So ang naging focus po ng ikalawang gawain ay patungkol sa pelikulang Himala na dapat masagot yung tanong na papaanong ang pelikulang ito ay naging pinakamahusay na pelikula sa Asia. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamagaling na pelikulang napanood mo? Bakit? Ipaliwanag gamit ang mga elemento ng kwento at iba pa. So kung inyo pong mapapansin, merong kaugnayan itong gawain ito sa mga naging pag-aaral po namin sa mga naunang araw. So kung sa unang araw, inaral namin kung ano yung mga elemento ng maikling kwento at ng dula, ngayon naman ay gagamitin namin ang mga elementong ito sa pagsusuri sa aming pinakapaboritong pelikula. At gagamitin din po siya para sa gawain ito sa pagsusuri sa pelikulang Himala. Ikatlong gawain ay isa pa rin pong suring pelikula. Ang panuto po sa gawain ito ay suriin ang pelikulang Barber's Tale. Ayun po, yung pelikulang yan ay nabanggit ko na po kanina na pinanood. At ito po ay susuriin sa pamamagitan ng mga sumusunod na batayan o tunggalian. Una, uri o class. Sumunod ay ari o gender, pari o faith, lahi o ethnicity, edad o age, at lakas o strength. Tingnan naman po natin ang ilan po sa mga halimbawa ng mga outputs na aming ginawa sa klase. At para po sa unang gawain, naririto po ang ilan po sa mga ginawang mga short films at MTV ng aming pong klase. Meron nga po dito, ang pamagat ay The Rakitira. Yan. Sumunod ay Pagtunaw sa Ruralidad. Yan po ay kay Ma'am Ria Jimenez Galyoniga. Sumunod ay ang ating 2020 na ang gumawa po nito at nag-produce ay si Sir Jera. Sumunod ay Alcansya. Ang katapangan ni Alfredo ni Ma'am Jelly Ann El Halak. Meron din pong gumawa sa amin ng pelikula na may pamagat na Bagtasan. At ito pa po, yung iba pa po sa mga outputs namin para sa short film, yan ay
may pamagat na damgo, rosas ng digma, laya na si Manuel, manginhas. Ayan, biyahe. Ayan, ipaliwanag ko lang po yung isa sa mga outputs na ito. So, ang ipapaliwanag ko na lang po yung output na ginawa ko at dyan sa mga naka-flash po na halimbawa ang akin pong produce na short film ay yung may pamagat na rosas ng digma. Ito po tumutukoy sa rosas na hindi po siya yung rosas ginamit sa kanyang literal na pagpapakahulugan, kundi yung rosas po ay sumimbolo dun sa kasintahan po na babae ng isang karakter doon. So, ito po ay pag-ibigan ng dalawang tao na kung saan yung isa po, yung lalaki, hindi niya alam na yun palang kanyang kasintahan ay, tawag po dito, may kasama sa mga namumundok. Ayan. At nalaman niya lamang ito ay nung nasawi na yung kanyang kasintahan. Eventually po, dun sa pagtatapos ng pelikula ay yung kanyang kasintahang lalaki yung nagpatuloy na dun sa adhikain ng kanyang namatay na kasintahan. Ikalawang gawain, ito. Tungkol po ito sa paboritong pelikula at ipaliwanag kung bakit naging paborito yung pelikula gamit ang mga natutuhang elemento ng maikling kwento at dula. So may ilan po sa mga nabanggit dito na kanilang mga paboritong pelikula ay ang Miracle in Cell number 7. Ayan. At para po sa kabatiran ng lahat, ito po ay may adaptation na dito sa ating bansa, itong Miracle in Cell number 7, kung saan ang gumanap po na bida ay si Aga Mulak po. Meron din po sa aming pumili bilang kanyang pinakapaboritong pelikula ay ang Four Sisters and a Wedding. Ayan. At mula po sa pelikulang ito, kung makikita nyo po sa Facebook or sa mga SOCMED or social media platforms, ay nagkalat yung mga memes na galing dito sa pelikulang ito. Halimbawa po ay yung line doon ni Bea Alonzo na bakit parang kasalanan ko. Ayan. Base sa aking mga napanood, ang pinaka magaling na pelikula ay Four Sisters and a Wedding na pinagbibidahan nila Angel Locsin, Bea Alonzo, Tony Gonzaga, Shaina Magdayaw at Enchong Di. Ito ay isang pampamilyang kwento na kung saan ipinapakita ang pagmamahal at suporta sa isa't isa bilang magkakapatid. Iba-iba man ang naging estado nila sa buhay, andon pa din ang pagtutulungan para makabawi. May tampuhan man at sama ng loob, ng ibabaw naman ang pagpapatawad ng bawat isa. Maganda ang pelikulang ito na may temang kakatawanan at ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya. Kung gagamitan po natin ng elemento ng kwento, ito ay ginanap sa iba't ibang lugar at makikita ito sa mga pinagtrabahuhan ng magkakapatid. Si Tony na galing sa ibang bansa bilang isang katulong, si Bea sa Amerika, si Shaina sa isang universidad, at si Angel na raketera. Maganda ang bawat tagpo, eksena at pagkakasunod ng pelikula. Isama pa ang mga tauhan na talagang bagay na bagay sa kanila ang kanilang ginagampanan at nasa buhay naman nila ito ng maayos. So isa sa kanyang mga kadahilanan bakit niya gusto itong pelikula na ito ay nabigyan naman ng hustisya yung mga karakter na ginampanan ng mga artista na nagsipagganap. Sumunod po ay meron din pong pumili sa pelikulang Unforgettable na ang bida po rito ay si Sarah Geronimo. At inisa-isa niya po rito yung kanyang mga kadahilanan kung bakit niya ito paborito at batay sa mga elemento ng maikling kwento at ng dula. Halimbawa po dito sa kanyang dahilan patungkol sa paksang diwa ng pelikulang ito. Ang paksang diwa ng pelikulang Unforgettable ay nakatuon sa kainaman ng pamilya, pakikipagkaibigan at kaligayahan sa buhay. At marami nga po sa atin, basta ang tema ng pelikula ay may kaugnayan sa pamilya, ay talaga namang madaling maantig dahil
na parang nagiging kadamdamin natin talaga yung karakter na pinapakita dun sa pelikula. Isa pa na kanyang kadahilanan po na nabanggit ay patungkol sa kaisipan. May hinuha mula sa pelikula ang 5 mahalagang kaisipan o gintong aral. At ito ang mga sumusunod. Ang kabutihan ay hindi kahinaan sa kabila ng mahirap. Ito ay maipakita at gawin. Ang kahalagahan ng paghingi ng paumanhin bagaman mahirap itong sambitin ay malaki ang maaaring dulot nito. Ikatlo, ang kahalagahan ng katapatan sapagkat malaki ang gampanin nito sa pagtatama at pagtuturo sa ugali at pagkatao. Ikaapat, ang pagpapahalaga at pag-asam sa tunay na pag-ibig na maaaring makita kanino man, sa tao o sa hayop man. At ikalima, ang mahalagang gampanin ng mga taong ating nasusumpungan sa ating mga buhay. So, doon sa kaisipan na kanyang mga nabanggit, talaga namang masasabi natin na itong may sumulat nitong sanaysay na ito patungkol sa kanyang paboritong pelikula na Unforgettable ay nagkaroon ng malalim na pagsusuri patungkol sa kanyang paboritong pelikula. Na isa nga doon, sa nabanggit niya, yun raw mga tao na na-encounter o nasusumpungan natin sa ating buhay ay may mahalagang ginagampanan. At yan po ay mapapanood nyo dyan sa pelikulang yan. Dahil yung pelikula po ay tungkol sa isang paglalakbay nung bidang karakter. Okay. Sumunod po ay ito, isa rin po sa bahagi ng ikalawang gawain nga po ay yung pagsusuri patungkol sa pelikulang Himala at ipapaliwanag kung bakit ito naging pinakamahusay sa Asia. Sabi dito ni Ma'am Ann Margaret Perolino, tungkol naman sa Himala na talaga namang umani ito ng napakaraming parangal kung saan sa sobrang ganda ng pelikula na ito, napakahusay ang pagganap ni Nora Honor bilang main character sa kwento. Lahat naman tayo ay nais makaranas ng himala na ikabubuti at ikagaganda ang kalalabasan. Subalit ang ating pagkasabik ay dapat may hangganan rin. Sa pelikulang aking napanood ay inilalarawan ang lipunang Pilipino, ipinakikitang buhay sa puntong hindi nabibigyan ng halaga ang buhay ng tao. At kung ako naman po, yung ibabahagi ko naman po yung sarili ko ditong, tama po yung na-mention niya dito na ito ay refleksyon ng bansang Pilipinas na masyadong nakadepende sa himala. May mga ganun po talagang tao na parang umiikot na lamang yung buhay nila ay sa pag-asa na meron talagang himala. At isa pa sa napansin ko dito sa pelikulang ito, masasabi kong pinakamahusay na pelikula sa Asyang Himala sapagkat ang mga pangyayari at kwento na nakalahad dito ay hango sa tunay na pangyayari sa Pilipinas. Pinalabas ito noong taong 1982 sa katauhan ni Nora Honor. Ito ay sa direksyon ni Ismael Bernal at Ricardo Lee. Ang kwentong Himala hindi lamang tumatalakay sa usaping relihiyon at pananampalataya, ngunit ito din ay nagpapakita ng mga katotohanan ukol sa ating kultura at tradisyon, gobyerno at usaping feminismo. Bukod pa dito, isa rin ay ang usapin ukol sa gobyerno. Ang mayor ng baryo ay malaki ang tingin sa kanyang sarili ng sumikat ang kupang. Siya ay ang nagtakda kung ano ang mga gagawin ng sumikat si Elsa at nang bumagsak ito. So, yun nga po, tama nga po itong mga nakasaad sa kanyang sinulat na sanaysay na hindi lamang siya tungkol sa usapin ng relihiyon o ng pananampalataya. Maging man yung mga ibang issue sa ating lipunang ginagalawan ay nabanggit din po dito o na ipakita. Yung nga po sa usapin ng politikal, meron ding nabanggit, nakita rin po at mapapanood doon yung sa tungkol sa prostitusyon at iba't iba pa pong mga mukha ng buhay, even yung sa sitwasyon na may kinalaman sa ekonomiya. Sumunod ay ito po yung isa pa rin po sa mga nabanggit na pelikulang paborito niya, Three Idiots. Para po ang pamagat po ng pelikula ay Three Idiots. Ito po ay isang foreign film. At dyan po makikita ninyo na inisa-isa niya yung mga kadahilanan
niya kung bakit paborito niya itong pelikulang ito batay sa mga elemento ng maikling kwento at dula na amin pong inaral sa klase. So dyan, pinaliwanag niya kung bakit niya nagustuhan yung mga tauhan, yung mga tagpuan dun sa pelikula, yung banghay, yung tunggalian, magagandang kaisipan o pahayag, at simula at wakas. Basahin po natin itong kanyang magagandang kaisipan o pahayag na nakuha niya po mula sa pelikulang ito. Isa sa dahilan kung bakit lubhang nagustuhan ko ang pelikulang ito ay dahil sa kaisipang nais nitong ihatid sa manunood gaya ng ang pag-iisip ng positibo ay isang magandang ugali ng tao. Ito ang ugali na makikita sa ating bida na si Rancho. Kahit na maraming problema ang dumarating, naroon pa rin yung pananaw niya na masusolusyonan ang lahat. Pinakatanyag na pangungusap sa pelikulang ito ay ang All is Well, na nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Ipinakita rin dito ang kaisipan na laging intindihin ang sinasabi ng iba, lalong higit sa pagtuturo. Laging magbigay ng pagkakataon at maging maintindihin sa damdamin ng iba. Huwag maging sarado ang isip sa mga posibleng mangyari at sundin palagi ang laman ng iyong puso. Ilan lamang yan sa magagandang katangian na ibinahagi sa pelikulang ito. At ang ikatlong gawain naman po namin para sa ikalimang araw ay isa pa rin pong suring pelikula pero nakapokus sa pelikulang Barber's Tale. At dito po ay makikita ninyo po sa slide na ito ang ilan sa mga sanaysay na isinulat po ng mga kasamahan po namin sa aming klase patungkol sa pelikulang Barber's Tale. Ang Barber's Tale ay nakatuon sa tagpuan sa isang bayan sa Pilipinas sa panahon ng pagtatapos ng diktadoryang Marcos. Sinalaysay nito ang kwento ng balo na si Marilu na minana ang nag-iisang barbershop ng bayan mula sa kanyang asawa. So inisa-isa niya rin po dyan yung mga kanyang mga pagsusuri. Batay nga po sa uri, sa gender, sa pananampalataya, lahi, edad, at lakas or strength. At dumako naman po tayo sa panghuling araw namin sa CoolEd 205 Philippine Arts. At yan nga po noong May 16, araw ng Sabado. Meron po ulit na nakapaloob na 3 gawain para sa araw na ito. Ang unang gawain ay tungkol sa pagsusulat ng refleksyon. Ikalawa ay gintong aral at pangatlo ay ang journal. Para sa unang gawain na tungkol sa refleksyon, sabi riyan, anong pinakagusto mong gawain sa klase natin at ano ang pinakaayaw mo na ginawa? Ikalawang gawain ay tumutukoy sa mga gintong aral na natutunan sa klase. Magbigay ng 10 gintong aral na natutunan mo sa klase at bakit. At para naman sa panghuling gawain o ikatlong gawain, ito po ay ang pagsusulat ng journal. Kumuha ng isang notebook o filler ng Catleya notebook. Sumulat ka ng lahat ng magagandang nakita mo o naranasan bawat araw. Sisimulan mo ito mula ngayong Mayo 16, mula May 16 hanggang May 31. So kung mapapansin nyo po, hindi lamang yung activity namin sa ilalim ng sa under CoolEd 205 ay humangga noong May 16, kundi nagkaroon pa ito ng continuation. At naniniwala po ako na yung iba pa po sa amin hanggang sa ngayon tinutuloy itong pagsusulat ng journal na ito kung saan nakapaloob or magtatala ka dun sa journal na yon ng lahat ng mga magagandang nakita mo sa bawat araw. Okay, at magpapakita po kami ng ilan sa mga halimbawa ng outputs namin dyan. Sabi, ilan po dito sa mga outputs mula sa unang gawain? According po dito, ano nga ba ang pinakagusto ko sa naging pag-aaral namin kay Sir Vim? Inisip ko ang mga naging aralin namin kay Sir Vim bago ang lahat, halos sa kanyang mga itinuro. Kahit din po ako na
first time ko po mag-aral talaga ng yung medyo mas malalim na pag-aaral tungkol sa paggawa ng tula, ng paggawa ng mga maikling kwento, monologo, pelikula, yung lahat po ng yan. At talaga naman po, ang dami kong bagong mga natutunan mula dito sa course na ito. Naibigan ko ang pagmulat niya ng aking mga mata sa mundo ng mga tulang may sukat. Yan, kasi po baka yung iba sa atin, yun, hindi kino-consider ito pong mga bagay na ito or pamantayan. May sukat, may bilang, bagamat meron din po sa paggawa ng tula na tinatawag na malayang taludturan. Nakakatuwa din ang daglit. Gumugol ako ng oras sa pag-isip ng isang daglit. Ngunit naging makahulugan ito para sa akin. Naisip ko magagamit ko ang kaalamang ito sa pagsulat ng mga tula at kwentong pambata. Pero ang higit na nagbigay sa akin ng interes ay nang gumawa ako ng isang kwentong animo'y kinakausap ko ang aking sarili bilang isang bagay. Ito po yung activity namin tungkol sa pagsulat ng monologo. Nakakabaliw sa haba ang 1,000 salita na kailangan upang mabuo ang gawain ito. Ayan, na-mention niya yung salitang nakakabaliw. Pero naman talaga, dun sa activity na yon, matetes, masusubok talaga yung pagiging malikhain ng isip mo na talagang pinakausap mo yung bagay na napili mo na may kaugnayan dun sa bayani yung napili din. Nakakatuwa. Salamat kay Sir V. May bago akong magagamit na kaalaman sa pagsusulat ko ng mga kwentong pambata. Salamat sa mga bagong kaalaman, mas naging inspirado akong gumawa ng mga aklat na pambata. Yan, given nga po na kami ay mga public school teachers, itong lahat ng aming mga natutuhan dito sa course na ito, CoolEd 205, ay marami po kaming magagamit sa amin pong mga pagtuturo or sa amin pong pedagogy pagbalik sa aming mga paaralan. Sa totoo lamang po at nasabi ko na rin po ito sa isa sa aming mga naging Zoom meeting sessions po natin, hindi po talaga ako magaling pagdating sa literatura. May alaman ako at napapahalagan ko man ito, ngunit pagdating sa pagbuo ko ng aking sariling akda, sadyang hirap na hirap po ako. Tila sasabog ang aking utak sa pagpiga ng mga matatalinagang mga salita na ilalagay ko sa aking mga pyesa. Ngunit may sinabi si Sir Bim na tumatak sa akin. Hindi naman kailangan ng malalalim na salita para makabuo ng isang akda. Simple man ang katagang ito, ngunit labis na tumalima ito sa aking isipan. Oo nga no, hanggat na ipapahayag mo ang iyong saloobin at naisasalamin mo ang iyong mga kaisipan ng pasulat, maituturing na itong literatura. Sa madaling salita, nahirapan man ako sa paggawa ng aking mga akda, ay hindi naman ito mapapantayan ang mga kaalaman at karunungang nakuha ko ng pasadya at hindi pasadya mula sa nag-iisang Sir Bim Nadera. Ayan. Iba pa pong mga refleksyon. Pinakagusto mong gawain sa klase natin. Ang pagsusulat ang pinakagusto ko. Kahit naka-computer ang mga output ko, sinusulat ko muna ito bago ko ito ilagay sa computer. Gusto ko siya dahil masayang magsulat. Magsulat ng mga literatura, tulad ng awit, may nakikilala, mas nakikilala ko ang aking sarili na may kakayahang magsulat ng mga ganung gawain. Sa mga gawain gusto ko, ang pagsusulat ng mga tula ko dahil nahahasa ang iyong bokabularyo, malalim na pag-iisip at imahinasyon. Kahit maikli siya, malalim ang kanyang kahulugan. Para sa akin, wala akong pinakaayaw dahil lahat naman ng mga gawain ay masayang gawin at marami kang matututuhan. Ayan, bago tayo pumunta sa ikalawang gawain, i-share ko na rin po yung pinakagusto kong activity, yet siya yung sobrang na-challenge ako, yung pong sa paggawa talaga ng pelikula. Kasi aside sa ako yung mismong gumanap dun sa pelikulang yun, ako rin po yung parang nag-direct dun sa nagkukuha ng video shot sa akin. Ako rin yung gumawa ng script. Kaya isa pong talagang malaking hamon yun. Pero
sobrang natuwa, sobrang nagustuhan po at sobrang parang naging sobrang fulfilling yung PhilEd 205 ko dahil sa activity na yon. At ito naman po yung ikalawang gawain tungkol sa mga gintong aral na nakuha sa PhilEd 205. At isa po ito sa sinulat ng aming pong ng aking pong kasamahan. Sabi niya rito, magbibigay lang po ako ng ilang mga halimbawa. Ayan po, maging positibo sa pagsulat. O bakit? Mas nakaka-enjoy kapag masaya ang aking sarili. Mas nakakahamon kapag inspired ako. At mas mainam ang aking output kapag ako'y positibo. Ang positibong kalooban ay nagdudulot ng positibong impresyon at mensahe ng aking isinusulat. At isa pa po sa kanyang nabanggit na gintong aral ay manimbang sa halaga at esensya ng bawat panitikan. O bawat anyo ng panitikan ay may angking halaga at esensya na paglilimian kung bawat isang anyo ay mahalaga sa aking paraan ng pagsulat, maging ang dulot nito sa aking pananaw at perspektiba sa pagsulat. Ito pa po ang ilan sa mga outputs para sa ikalawang gawain. Sabi nila rito, mas lalong pahalagahan ang ating sariling wika at kultura. Yan, ipagmalaki ang pagiging Pilipino. Lahat tayo ay may kakaibang kakayahan, bawat isa ay may angking talino at abilidad, maging malikhain at maniwala na makakaya ang mga gawaing ibinibigay. Ayan po, naalala ko meron mga kaklase na parang dun sa mga unang araw pa lamang, medyo na parang nasisindak po kumbaga dun sa mga activities. Pero at the end of the day, once na nasubmit na namin yung mga outputs, parang nandun po talaga yung sense of fulfillment na nagawa na hindi namin sukat akalain. Nakapaggawa kami ng tula, ng mga ganong outputs, monologo, pelikula, ayun, na yun nga po yung minimension dito nung sumulat nitong activity, nitong output na to, na maniwala na makakaya ang mga gawaing ibinigay. Ayan, bigyang halaga ang mga lokal na kasaysayan at lalo pa itong ipakilala sa lahat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman sa propesyon ng pagtuturo. Ayan, na-mention din po yung pagbibigay ng halaga dun sa lokal na kasaysayan. Yan po ay na-highlight din sa amin po ni Sir Bim na nung pinapapili kami ng mga paborito naming bayani or para sa amin sino yung pinakatanyag na bayani, most of yung mga napilit namin or mga nabanggit sa klase, yung mga kilala na talaga, like sina Dr. Jose Rizal, yan sina Apolinario Mabini, na namimiss po natin yung mga heroes or mga bayani natin mismo dito, halimbawa sa aming lalawigan sa Marinduque. At isang malaking realization po yun sa amin na bakit nga ba hindi namin parang nako-consider yun. Pero towards the end, yan, nabigyan natin ng pagpapahalaga yung lokal na kasaysayan. So doon namin nakilala na yung mga personalidad kagaya ni Pedel Mundo na may ano po pala siyang Marinduque. At panghuling gawain ay ang pagsusulat ng journal. At kung maalala nyo po, ang instruction dito ay magtala sa journal ng mga magagandang bagay na iyong naranasan or nasaksihan sa isang maghapon. So ito po yung ilan sa mga pahina mula sa journal na isinulat ng amin pong kasamang GDCE Teacher Scholar. Noong May 16, sabi niya po rito sa kanyang nakatala sa kanyang journal, huling araw na namin ngayon sa PhilEd 205. Magkahalong saya at lungkot ang aking nadarama. Saya sapagkat nakatapos kami sa unang asignatura namin sa GDCE. Lungkot sapagkat hindi na namin magiging guro si Sir Bim. Na-attach na rin kami sa kanya dahil mayroon siyang aura ng pagiging isang ama. Isa pa, marami talaga kaming natutunan sa kanya. Ngunit ganito talaga ang buhay, natatapos talaga ang lahat, maging ang pinakamagagandang bagay. Ayan, sunod niyang entry sa kanyang journal. Ikatlong entry niya, unang araw namin ngayon kay Dr. Maria Bulaong.
Yan, ito na po yung sumunod namin kasing subject sa first sem namin sa GDC. Medyo excited ako dahil nakalinya sa major namin ng subject, language and cultural diversity kasi. Ayos naman ang naging unang meeting namin, halatang organized at meticulosang tao si ma'am. Sa katunayan, mayroon agad kaming pagsasanay. Ang pagsasanay na ito ay sumubok sa kakayahang panggramatika ko. Matapos matsekan, isa ako sa dalawang nakakuha ng pinakamataas na marka. Ayun. So, ayun po yung ilan sa mga entries na makikita po sa journal na, or ilan sa mga halimbawa ng mga entries po namin sa aming mga journal. At yan po ay tumagal ng ilang days from May 16 to May 30. Ayun, May 30 or panguling araw ng buwan ng May. At ang masasabi ko, personally sa activity na to na paggawa ng journal is yung makapag-focus ka bilang individual dun sa pagiging positibo, yung makondisyon mo yung sarili mo na pagtuunan mo ng pansin ay yung mga positibong nangyayari sa iyong paligid. Yun na lamang simpleng makasaksi ka sa kalsada ng halimbawa isang tao na nagbibigay ng pagkain or isang tao na inaalalayan yung matanda na tumawid ng kalsada at ilagay mo or isulat mo dito sa journal na ito na pina-activity sa amin, isang malaki na yung bagay para unti-unti nakukondisyon natin yung ating mga sarili na mag-focus sa mga positibong nangyayari sa ating paligid. At bilang panguli, bago ko po tapusin yung aking pong bahagi, siguro ang isa sa mga malaking or sobrang importante or mahalagang natutunan ko mula kay Sir Vim or dito sa COLED 205 Philippine Arts ay yung sa bawat akda or sa mga outputs, mga arts na gagawin mo ay masiguro mo na nabibigyan mo ng boses yung mga walang boses. At bagamat malalim ito, pero sa sarili ko, alam ko na or parang na-absorb ko yung gustong iparating ni Sir Vim sa amin na yun nga, na dun sa mga gagawin mong outputs, mga art pieces ay nabibigyan mo ng boses yung mga walang boses. At yun lamang po, hopefully marami kayong naipaliwanag ko ng maayos at malinaw ang ikalawang bahagi ng COLED 205. At muli po ako si Mark Christopher Roy, P. Montemayor, guro sa Kaigangan Elementary School, isa sa mga GDCE Teacher Scholars. At maraming salamat po.